Hi guys! Mahilig ka ba sa magagandang larawan? Alam mo ba diferensya ng camera noon at ngayon? Bakit nga ba hindi nakangiti ang mga tao noon kumpara sa ngayon? Kung interesado ka, samahan niyo kami at puntahan natin itong camera museum. Madami tayong matututunan bukod sa pagkuha ng larawan. At bakit mga nakasimangot ang mga kuha ng mga larawan noon? Halika at tuklasin natin kung ano ang meron dito sa Camera Museum dito sa Taal, Batangas. Ito ay matatagpuan sa Calle Marcela Marino Agoncillo dito po sa Taal, Batangas. Ito din po ang kauna-unahang Camera Museum noong taong 2010. Sino to? Kilala ka mo? Magandang hapon po sa inyo and then mabuhay. Ako nga po pala si Sarmiento John John, ang in-house tour guide po dito sa Galleria Taal. Ang kauna-una ang camera museum sa buong Pilipinas and then sa Southeast Asia po. So lahat po ng mga cameras makikita niyo po dito from early 1800 until the evolution, lahat po sila ay gumagana pa. Pero sila po ay using by film. At syempre yung ating camera collector po ay nag-iisa lang. Siya po ay si Mr. Manny Marion Inamrable. Siya po siyang civil engineer and then sa rin po siyang businessman. Siya po ay nanira sa Manila. 73 years old na po siya at buhay pa po siya ngayon. And then ito naman pong bahay na ito pong ancestral house. Tignan po siya ng 1870, so 154 years old na po siya. At pag may-ari pa rin po ito ng Ilagan Marion family. Syempre po, bago po tayo pumasok sa exciting part, ipapaalala ko muna po sa mga unang may-ari po ng bahay na ito bago po sila sumama. Joke lang po. Tapos yung Maria Martinez Ilagan, si Mr. Domingo Ilagan. So wala lang pong picture si Mr. Domingo Ilagan kasi nga po, camera shy po siya. Kaya so naglang po sila ng tatlong anak ni Ma'am Maria Martinez ni Sir Domingo at isa po si Ma'am Candida Ilagan Marion. So si Ma'am Candida po ay napakasawa niya si Attorney Antonino Marion. Sila po yung second owner ng bahay nito. So wala lang po picture. So si Attorney Antonino Marion naman po ay isa po siya sa delegate sa the Constitutional Convention at representative po siya ng 1st District of Batangas noong taong 1925. At si Attorney Antonino Marion ay ito po yung kanyang memorabilia. Isa po siyang Freemason. Isa po siyang Mason. And then si Attorney at si Ma'am Candida po ay nagkaroon po ng tatlong napakagandang anak na babae at isa po si Ma'am Nelly. Si Ma'am Nelly po yung kanong-kanong ni Ma'am Candida at siya po yung nanay ng ating camera collector. So from Maria Martinez po at Mr. Domingo Ilagan, si Ma'am Nelly po ay pang 3rd generation at si Mr. Manny po yung ating camera collector ay pang 4th generation. Kay Ma'am Maria Martinez po. And then yung po pala yung ating first wireless platform. Hindi nyo po kailangan po rin sa Bluetooth or sa Wi-Fi. Ang kailangan lang po ay yan po yung literal na bawal po kung maligo daw. Ang kailangan siya. Kasi kayo po ay magpapasama. Yan ba yung nilalagyan ng uling? Oo. Mga lola. Yeah. So dito po tayo. Oo, mayroon ganyan si Lola. Nilalagyan ng uling. Ito po ba yung unang lampara? Gumagana ba po yan? Opo. Oo, lahat lang. Gumagana po daw lahat. Incredible po yan. So, ito po si Kodak camera from 1900, from 1907. So, that time, wala po siyang flash and battery at wala din po siyang shutter. So, hindi pa po uso yung ating family pictures o groupie as in portrait lang po siya. Isa or hanggang dalawang image na po yung kasya kay Kodak camera na tinatawag po Century Studio camera. Siyempre po, dito tatayo yung ating model. Kasi ito po yung kanyang camera lens. And then dito naman po tatayo yung ating photographer kasi namin po yung kanyang viewfinder. So dito tayo mga mag-vlog. Yes po. So ito po yung kanyang viewfinder. So ito po tingin yung ating photographer. Kung perfect na po yung lock. Kung di pa po perfect yung image, tatanggalin lang po yung lock. Ang gagawin nyo lang po si zoom in and zoom out para po mag-focus yung kanyang subject. At kailangan po gumamit ang ating photographer ng black cloud para po mas makita nyo mabuti kung perfect na po yung lahat kasi that time bawal po ang fake po. Lahat po ay
take one lang kung dalawa po yung model na kukuhanin mo. So tingin po siya dyan, titingin po yung ating photographer kung nasa tamang angulo na po siya, para nasa tamang angulo na pinili siya. Yan, kasi yung po Silip? Saan po dito? sisilip lang po dito, tapos distance na po din po yung sisilipan. Then ito po yung gagawin nyo para mag-focus po. Ano ba? May nakita ba kayo, sir? Ano po nakita nyo? Kaya po nyo nga. Ano po nakita? 1980 na lang. Ito po ay 1900. So ano po nakita nyo po dyan? Puro po. Bukod po sa po na ano po yung napansin yung kakaiba sa image. Parang nag-ano siya na... Parang kumakulit na. Nakumikira. So kayo naman po ma'am, explain po sa inyo ano po yung makikita nyo. Ako hindi ko makikita. Bulaga pa yun. Sabi sa lamin mo. Parang experience mo. Try nyo po. Hindi ko makikita. Ganda. Ano po ma'am? Hindi, makakabiro mo sa tagal ng... Medyo... Tama kayo. Siya po ay totally inverted upside down. Oh, hindi ko Nakabaliktad po napansin. siya. Kaya, so nakabaliktad po yung ating image. Kasi yung reflection po sa ating mga mata ng mga image po ay nakabaliktad. Hindi po ba tama yung ating direction? Dahil yung sa reflection po sa ating salamin ng ating mga mata sila po. Hindi ko napansin palibasa. Apat ang mata rin niya eh. Siya po ay upside down. So nakabaliktad po yung kanyang image. Opo. Nakaganan. So siyempre po kung meron po tayong camera, dapat meron po tayong ayun. So ito po si Kodak. Ayun yung pinakpil. Ito po yung pinakpil niya. So ang tawag po sa kanya dati ay late. So siyempre po ito po yung kanyang film folder. So meron po siyang side A at meron po siyang side B. So dalawa na po siyang shots. O dalawa na po siyang take ng picture. Kaya nga lang po kung dalawa po yung ating kukuhanan o dalawa po yung model lahat po ay take one. Yun na po yung exact picture. Talagang hindi na ako pwede bawal po ang take two. At hindi pa po uso ang Mahal hotela yun eh. filter. So wala po siyang filter. Kung ano lumabas yun. Wala po yung lumabas yun po talaga yun. Kaya siyempre po, alam niyo po ba that time, hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon para pumapapicture tayong lahat. Kasi that time, sobrang mahal po niya. Mayayaman lang. So sa ito daw po sa, kung i-convert po natin sa pera natin ngayon, baka ito po yung magkakalaga ng 510,000 during 1900. So siyempre po, ang mga nakakapag-picture lang po, o yung nabibigyan na po ng pagkakataon para makapag-picture yung mga nakaka-LL. Means nakaka-luwag-luwag. Kaya pag sir kayo ay G na G, gipit na gipit, hanggang tingin na lang po sa salamin or hanggang memory na lang. Kasi sobrang mahal po yun. So siyempre po, pag perfect na po yung image, ilalagay na po sa film, ilalak na po siya. Kaya para hindi po siya gumalaw kasi once gumalaw po yung camera nyo, out of focus na po siya, blurred na po yung picture. Siyempre po, kailangan pa rin po gumamit po ng ating photographer nitong black dot para hindi po siya ma-expose sa matagal sa or sa mga ilaw. And then siyempre po, pag nagamit na po si side A or na-capture niya na, gagamitin mo po si side B. So pag nagamit na po si side A and side B na kuha niya po, tatanggalin lang po si side A and side B para po sa developer. So ito po yung tatanggalin niyo si side A, and then tatanggalin po si side B. So dahan-dahan lang po siyang tatanggalin na para lang po yung nanonood ng Itbulaga ng laptop. Kasi bawal po siyang magasgas. Kahit konting tuldok lang po, konting scratch, sira lang po yung pino. Siya po ay Grabe. sensitive. Kaya at that time, dapat kayo po ay professional photographer with license. Hindi po like now, lahat po ay pwedeng maging photographer. Yan. So kayo po dapat ay Kasi professional. minsan mga araw, pinag-aaralan talaga mo. Yes po, pinag-aaralan po talaga kasi mostly mga prominent family or mga royal family po yung hindi po maalam. So basta magkamali po kayo po yung susunod ng expenses and then babayaran pa rin po yung oras na nasayang. Masayang. So siyempre po, ito po yung magiging sample of negative niya pag nadala nyo na po sa developer. Ayan. Ang galing. Di po ba? Di po ba? Parang plate ng printing. Parang x-ray film lang di po Oo, ba? parang x-ray. Kayo mga baka di po, baka po kayo mati yan. Kanina naman ito eh. So, dyan po yung ating negative. Alam niyo po ba or may idea po ba kung gaano po katagal bago ma-develop ang isang picture? Mga 30 minutes. Yeah, so 30 minutes. So, hindi po sa 30 minutes Hindi. ito po ay 1 week. maabot ng isang linggo. So, that time, wala pa po tayong electricity.
So by natural sunlight po Ah, siya pinipili. kaya matagal. Sikat ng araw. So lalagyan po siya ng photo paper and then carbon paper dahil tutulong po siya sa sikat ng araw. Yung one. So isang linggo po siya bago may develop. Paano daw po kung tag-ulan? So minsan umawit po siya ng buwan. Bago po may develop ang isang picture kasi wala nga po araw. So imagine niyo ma'am sir kung kayo po ay bagong kasal, then 250 shots po ang pictures niyo noong taong 1900, baka na po kayo nakapag-golden wedding anniversary. Bago ako. Hindi ba po nabubuo ang inyong wedding photo album? Sabi nga po ng mga foreign, baka that time na po sila ay divorce na. Kaya kasi every week or every month may matatanggap ko yung isang picture. Ayan. So ganun po sa katagal. Hindi ko magsisi. So ito na po yung dahilan kung bakit po madalas yung ating sa mga lumang litrato, yung ating mga great-great-grandmother o yung ating mga ninuno o yung mga great-great-grandparents po natin sila ay hindi nakangiti or madalas po silang nakasimango. So ito po yung mga dahilan. So yung unang dahilan po, Wala na palang tape. hindi po nila alam kung paano po sila magre-react sa harap ng camera. And then bago po sila mag-picture ng isa, ay abutin po ng 5 hanggang 10 minutes. Nang hindi po kayo gagalaw, and then bawal din po kayong kumura. Dito ako magkumarap po. Ayan. So hindi niyo po kasi alam kung kailan kayo makuha, baka din po mamaya sa pagkulap niyo, bigla kayo nakuhanan. So yung Pagka bigla kong natin yung ilong, no? Yeah, so baka po kayo ay bulag or blurred yung mga mata niyo. Yan. So tuloy po lang, inisip ko, paano po una uso dati si Wacky Face? Pang-doll po. Hindi po ba sa 5 hanggang 10 minutes kayo nakawak na? Hindi po kayo gagawin, hindi po kayo pictura. Grabe! Ano po kayo mapapictura? Nalay eh. So para daw po hindi sila gumalaw, nilalagyan po sila ng bracelet. Or sa ganun. ng likod yan. Kasi nakaganyan lang po sila. Diyan wala po silang nararamdaman. 5 minutes. So ngayon po, kaya po sila kasi mawat hindi po dahil sila ay may sa kanilang pag- dahil sa sobrang Nalala. sila ma-pictural. Na-paralyze na. Diba? Kaya pala, no? So dito po tayo. Ay, ito wala kasi mawag talaga. Ayan. Yan, ito po si, ito naman po si Daguerreotype. So, Daguerreotype, it's from 1860, from 1880, mas nauna po siya kay Kodak camera. So, siyempre po, ito po ay totally black and white pa. So, ito po yung sample ng photos niya na picture lang po ang nakuhanan or galing po kay Daguerreotype. So, po, in-invented ni Mr. Louis Daguerre. Yan. At alam niyo po, bukod po ito yung mas nauna kay Kodak camera, ito po mas matagal po bago kayo picture ng isang man. Kasi abutin po ito ng 20 hanggang 30 minutes, ma'am, na hindi kayo gagalaw. So tuloy na maisip, yes, kung matagal po siya. Ngayon po napaisip po tuloy ako, paano kung nauso na rin po si jump shot. So 20 hanggang 30 minutes kayo nasa So tinali nila si Michael Jordan. 30 minutes ka sa ere. 30 minutes po kayo, ganyan lang. So kilala niyo po ba siya? Yan, ito po yan. Yan sir, baka nakakasalubong niyo na siya. Hindi pa po. Yeah, so po ay very famous kasi. Yeah, so po ay very famous kasi sa social media ngayon. Sa mga hindi ba? Platform. 18. Siya po ay si Sangli Pilipina 1880. Mas dito ba? Baka sa mag-scroll Hangin niyo. pa ako. Yeah, so baka sa mag-scroll niyo po nakita niyo siya. Yeah. So Sangli Pilipina, isa po siyang Pilipina Chinese mestiza. Nirepresenta po ang pagiging isang liberated woman. Kaya po siya liberated na, pwede na po siya magluwi na po. Pwede na po siya maghikaw at mababa na po yung kanyang lodging neckline. Kasi alam naman po natin, kung ating mga kababayan nun ay very conservative hanggang dito lang po at lagis lang magkakatali yung nila. So, dahil nga po mababa yung neckline niya, siya po ay Liberated na. Kaya may konting package. Pero 18 pa ho yan, no? Yes po, 1880. Yan. So, alam niyo po ba kung bakit siya may pumaypay? Mainit. Yan, hindi lang po dahil sa iniinitan or tinatapan niya po yung kanyang mga matatiksmanity, ibig sabihin po, yun po yung kanyang status bilang isang babae. So once na naka-open na po yung kanyang pamaypay ng kalahati, ibig sabihin po siya ay single and ready to be available. So pwede na po siya. Yung trademark. Yes po yan. Pag na-close. Pag naka-close po, ibig sabihin si ma'am ay taken na. Parang baliktad ho yan. Yes. At pag sobrang bukas na bukas na, si ma'am, siya po ay nagmamadali na, hindi na po siya choosy. Kasi po ay Kung sino maging na- matandang dalaga. Uy, ligaw ko din ako, di ba? Yeah, so pag naka-open po ng halt, ibig sabihin siya ay single and ready to begin and available. Siya po ay nasa tamang edad na. Pag bukas na, sobra na po sa edad. Hinog na hinog na. Yeah, so alam niyo po ba kung bakit, paano po siya mag-react sa kanyang mga manliligaw? So ito po yung mga
ginagawa niya para po siya mag-react sa kanyang mga maliligaw kung gusto niyo po ba o hindi. Yan, halimbawa kayo ay si Sangli Pilipina. Halimbawa kami po ay mga maliligaw nyo. Tumapat po kayo sa akin, tapos nakasarado po yung pamaypay nyo. Halimbawa ang pamaypay nyo, tapos nakitin yung aking magligaw. Ibig sabihin po nun, huwag na akong babalikan. Busted! Busted. Hindi na kailangan yung magsalita. Understood na yon. Ganyan mo talaga nun? Oo, halimbawa sa kanya po, halimbawa isa po siyang gender. Magpaypay lang po kayo ng dahan-dahan. Yan, dahan-dahan yan. Ibig sabihin po nun, 50-50 yung kanyang chance. Bumalik sa bukas may para pag-asa. malaman niya May pag-asa. ang sasagutan. Kasi kayo ma'am ay nabubuluhan pa. Alam na yun sir ng lalaki, alam na yun. Yes Pagka po, ganun. yun po yung kanilang Galing yun. mga sa. Kasi that time, bawal po silang hawakan. Kaya pag hinawakan po yung mga babae, ibig sabihin sila ay Hindi mo, eh. Parang na-rape Pag na. hinawakan sa mga mabubuti sila. galing Mga parang mga Maria Clara. Sana dati pa din. Halimbawa naman kayo po yung nagpaypay kay sir ng napakabilis, ng paypay. Ibig sabihin mo po siya, pag siya yung paypay sa inyong harapan ng napakabilis, sa kanya niyo pong ibibigay ang inyong mga gusto. Sa kanya po kayo nakikipag, isang dibdib. Understood na po yung ibig sabihin, kasala na po yun. Diretso na. Yes po, pag paypay. Ibig sabihin po, pag-uusapan na yung ibig sabihin, siya po yung napipili or siya po yung Napupusuan. napupusuan. Pero ma'am, if ever po kayo ay single pa, at si Sir A taken na, huwag po kayo magpapaypay sa kanyang harapan ng napakabilis dahil sa po ay magre-react. At sasabihin po niya sa inyo na huwag kang magpaypay sa akin harapan dahil ayoko maging isang Ala. Yes po. So dapat kayo ma'am ay tatalikod. Kaya para po, hindi kayo mapay or is means pag-respeto sa mga kanilang minamahal. Kasi nga daw po dati, Yung dignidad. yung ating pong mga kalalakihan ay 99.9% honest pa. Loyal. Honest. Alam niyo po ba kung bakit po nawawala yung 1%? Kasi siya po ay si Dr. Jose Rizal. Siya po ang original na Pacboy. Pacboy. Yeah, siya po original kasi, di mo po katibo. Joke na po yan. Kasi nga po that time, hindi pa rin po gusto ang kantang, bakit ang sabi mo ay binata ka? Kaya wala po sito. Kasi wala niyo po ba si Miley Cyrus ng Wrecking Ball? Oo. So, sa bago pa tayo magkaroon ng Miley Cyrus ng Wrecking Ball, siya po yung original na Miley Cyrus. Oo, sa Carnival Queen. Nasa Wrecking Ball. Sa bola eh. Sa bola, yeah. So, Carnival Queen, it means isa po siyang beauty queen and then isa po siyang daring woman. So, siya po ay daring na. Kasi that time, ang Carnival Queen po ay isang beauty queen at yan po yung kanyang pang swimsuit competition. Sagad na po yan. Kasi wala na yun po- yung pinaka... Yes po, wala na po. Pilipino ba yun, sir? Yes po. At alam niyo ba ang kauna-unahan po natin Carnival Queen ay isang Pilipina. So sagad na po yan, wala na pong isasagad. Yan Ang talaga. talaga lang po talaga yan. Kaya siya po ay isang daring woman. Kaya siyempre po kung meron po tayong liberated, meron po tayong daring woman, meron po tayong dapat na Charan. liberated woman. At siya po yung conservative woman. Conservative. So siya ay liberated, daring, conservative woman. So madalas po, lagi po natin yung kanyang po, mataas po yung kanyang neckline, sobrang hawak po ng kanyang kasuotan o yung kanyang pong saya ay abot hanggang lupa. Kasi that time po, bawal ipakita kahit kuko ng talampakan. Kasi pag kayo na po ipinakita nyo na, ibig sabihin po kayo ay kumekering-kering na. Gusto nyo mag-asawa. Kasi ang yung ibinibigpit ng mga lola. talaga dati. Opo, kasi kung... So, alam niyo po ba, naniniwala po ba kasi na that time ay walang underwear. Wala po silang mga panty. Ay, hindi po uso yun. Usok hindi pa po usok. Ang ginagamit po nila dati ay happy slip or camisol. Yung para po mga Manipis. butas-butas or manipis na palda na parang satin. So that time, pag sila po inaabot ng pag-ihi, kahit po sila nasa gitna ng kalsada, hindi na po yung problema. Kasi meron po silang ginagawang 2 steps. Alam niyo po ba yung 2 steps? Pakita ko po sa inyo. 1, 2. Kasi mahaba nga po yung kanilang kasaya. Yeah, so hindi na po nila kailangan umupo ng ganyan lang po siya. Talaga? Pati tatalsik yun. 2. Paring nakaibigan po siya ni Dr. Rosalzal, pero di lang po yung nilang pagkakaibigan. Kasi bawal po yun. Kung ano po yung Espanyol at isang Pilipino ay bawal po. Yes po, kasi hindi ba? Ito, mayaman yung Pilipino. Hindi po, kasi against po tayo. Kasi kaya po sa pinapatay si Dr. Rosalzal dahil nga sa kanya po kayo pagdadal po sa against po ng po. Yan, din nung napatrawain po, so tumutagmada po yung sinasabi ng matagay ko tayo si Mr. Manuel Aras, Education Galing.
Yan. And then, ngayon daw po, sabi ko yung matandang babae, yung bata daw po siya, hindi daw po niya alam, o hindi niya kilala si Dr. Rosel, kasi bata pa daw po siya. Alam niya po daw natatandaan, at tinatanong niya sa kanyang gano'n, bakit daw po may aso doon? Oo, ngayon yun Hindi po may aso po doon. Hindi, naging ano yun sa... Alam niyo ba kasama po siya sa kwento? Daw po kahit anong kahit dyan na nakita. So, ngayon daw po nung tinumaan daw po ng bata, Dr. Rosel, sabi po, bumagsak sa lupa, bigla daw pong lumabas na asong kulay puti at nilapitan yung katawan ni Dr. Rosesa at pilit po siyang itinatayo. At habang tinatayo po si Dr. Rosesa, ikot daw po ng ikot yung aso at iyak daw po ng iyak. So nung nalabutan na daw po ng iyak si Dr. Rosesa, bigla daw po nagtatakbo po pala yung aso. At habang lumalayo daw po yung aso, iyak ng iyak at tawag ng ito. At bigla daw po siya. So nagtataka nga daw po, bakit daw po napunta din yung aso? Kasi samantalang isa daw po yung aso. Yan, diba? So, nakakapagtaka lang. So, siyempre po, dahil, siyempre po kay member din po ng Marites, yeah, so, siyempre po, ako po ay nagtanong-tanong sa mga estudyante po. Estudyante pa po ba kayo? Yeah, so, tanong-tanong po ko sa mga estudyante may subject na rizal. And then, kung ano po yung turo ng pro, and then, nag-search po ko sa Google. So, bali po kung lumalabas daw po ay at ang turo sa mga kanila ay yun daw po ay aso ni Dr. Rosales. So, si Dr. Rosales po ay may asong kulay puti. Kaya, Opo. And then, di po mga nag-ismis pa na parang si Dr. Rosales daw pinaging reincarnation ng kanyang aso. Yeah. So, tinanong ko po, so, ang lumalabas po ay aso ni Dr. Rosales. Ano yung bumbuba or kilala niyo ba yung aso ni Dr. Rosales? Yeah, so, ang pangalan po ng aso ni Dr. Rosales ay si Bantay. Joke lang po. Yeah. So, ang pangalan po niya ay si Usman. Usman po, U-S-M-A-N. So, nung bata po si Dr. Rosales, po 7 or 8, 9, meron po siyang asong kulay puti na sobrang mahal na mahal na po. At sabi po, base po sa akin sa mga estudyante, natulog daw po ng kanilang prof, hindi daw po yung asong Dr. Rosales, parang kinaumlog po si Dr. Rosales. Yeah, para po sa isunod po. At alam niyo ba muling sinabi ni Dr. Rosales, yung tinamang po siya ng mara? Aray. Sabi po niya ay ounce. It works. Wow, hindi. Naman po. So sabi po niya, yung ultima adios. So dito po tayo. Yan, latest. So ito po yung ating mga latest na. So ito po yung ating mga mini pocket Kodak camera. So dito po nagsalit uso yung words na tara kodakan kita or tara magkodakan tayo. It means kodakan kita, it means picturean kita. Pag sinabi naman daw po, sa ngayon po ay tinatawag siyang grouping. Yeah, so ibig sabihin ng kodakan kita, picturean kita, kodakan tayo, ibig sabihin para mag-picturean tayo. Dito po hindi nyo po kailangan magkantay ng 5 hanggang 10 minutes. Ito po ay 3 seconds na lang. So every time po mag-picture, i-rewind nyo po siya. So one picture, one rewind, one picture, one rewind. And then, kasi pag naalimutan niyo po siyang i-rewind, makikita niyo po daw ang inyong kaniliwa. Kaya, joke lang po kasi magkakaroon kayo ng double exposure sa inyong mga picture. Yan, ito po yung mga mini pocket Kodak camera na one-time picture rewind po. And then, ito po yung Talent Street from 1900. So, ito po yung street na yan. Ano yan? Yan. Di po ba? Ito po yung street naman ng tang 1900. Papapunta nila. Ako yung tawa ko sa ito. Dito po tayo po yung galleria at dito naman po yung sa museum. Nakita niyo po ba yung museum? Ganda po ba kayo dyan? Ito ba? Ito ba? Yes po, yeah. Pwede po kayo pumunta dyan, so wala po yung babayaran. So nasa inyo po gusto po magbigay ng donation or hindi. Sa po yung by government. So pagpunta niyo po dyan, may papanugin po kayo short film. Yan, about po sa hiwalayang. Joke lang po yan. So about po sa kung paano po nagkaroon ng connection si Leon Apasidre at Galicano Apasidre sa ating mga bayan na galing si Dr. Rosales at si Mariano Ponce. Yan kasi yan po yung name or secret meeting po sa yung Leon Apasidre. And then, konting trivia lang po, kung taong 1900, dito po sa bayan ng Taan, hindi pa po sa course na MSRM at saka chef. Kasi kikabitin niyo po yung mga manok para gala-gala pa. Kasi po sa ngayon po, bibigyan nila kayo na maitan sa bawang may kasama na papaya. Tinola na. Kasi sila po yung nakagraduate na ng HRM. Marunong na po sila magluto ng tinola. Yeah, siyempre po, dito po tayo. So ito po yung ating mga Polaroid camera. Sa Polaroid camera, ito po yung mga instant photo
photos na sa inyo mga Jansi kaya sa inyo generation sa may tinatawag na Instamatic. So bago po tayo karoon ng Instax, tinatawag na po silang following. So ito po yung kapaligtaran ni Instax. Sana mga kayo sineshake, pwede po sa sustita, sa sobrang liwanag, at kung sobrang lakas na hindi po siya mag-level. And then, kung mga po paper po ito, ito po sa bago po. So, dekada na po siya.